Isang pusang gala ang naglakad ng napakalayo para hanapin ang taong nagligtas sa kanya. Iniwan siya ng mga tao, sinaktan, pinagtabuyan, at halos mawalan ng pag-asa sa mundo. Pero may isang pusang gala na naglakad ng 30 kilometro para hanapin ang isang batang minsang nagligtas sa kanya. At nang malaman ng mga tao ang dahilan, marami ang napaluha. Sa isang tahimik na barangay sa Batangas, may batang babae na kilala ng mga kapitbahay bilang si Lina. 10 taong gulang lamang siya, tahimik, mahilig magbasa, at may kakaibang lambot ang puso para sa mga hayop. Kung may asong gala sa kalsada, binibigyan niya ng tira niyang pagkain. Kung may ibong nasugatan, dinadala niya ito sa bahay upang alagaan. Pero isang araw may nakita siyang hayop na halos wala ng pag-asa. Sa likod ng palengke, may isang maliit na pusang gala. Payat, marumi, halos hindi na makatayo. May sugat sa paa, at ang balahibo nito ay gusot at puno ng alikabok. Ang ibang tao ay dumadaan lamang, may ilan pang nagtaboy, pero nang makita yon ni Lina, tumigil siya. Lumuhod siya sa tabi ng pusa. At bakit ka nandito mag-isa? Pulong niya. Mahina ang ngiyaw ng pusa, parang humihingi ng tulong. Dahan-dahan niya itong kinuha at dinala sa bahay. Noong una, nag-alala ang kanyang ina. Anak, pusang galayan. Pero nakita nila ang kalagayan ng pusa, kaya pumayag silang alagaan muna ito. Pinangalanan ni Lina ang pusa na Maya dahil sabi niya, parang Maya na maliit pero matapang. Araw-araw, inaalagaan niya si Maya, nilinis niya ang sugat nito. Pinakain ng kanin at isda, ginawan ng maliit na higaan mula sa lumang tuwalya. Unti-unti, gumaling si Maya. Mula sa payat at takot na pusang gala, naging masigla at malambing siyang alaga. Palagi siyang sumusunod kay Lina. Kapag nag-aaral ang bata, nasa tabi si Maya. Kapag natutulog si Lina, nasa paanan ng kama ang pusa. Sa tuwing umaga, sinasalubong siya ni Maya sa pintuan. At sa tuwing uuwi siya mula sa eskwela, naroon ang pusa, naghihintay. Lumipas ang mga buwan, naging inseparable sila. Para na silang magkapatid. Ngunit dumating ang araw na nagbago ang lahat. Isang gabi, narinig ni Lina ang usapan ng kanyang mga magulang. Kailangan na nating lumipat ng trabaho sa lungsod. Tahimik siyang nakinig at ang unang naisip niya, si Maya. Kinabukasan, sinabi niya sa kanyang ina, Ma, sasama si Maya sa atin? Napabuntong hininga ang ina. Anak, maliit ang lilipatan natin, hindi pwede ang alaga. Parang may pumutok sa puso ng bata. Sa huling araw nila sa barangay, mahigpit niyang niyakap si Maya. Babalikan kita, bulong niya habang umiiyak. Hindi niya alam kung naiintindihan ng pusa. Pero parang naramdaman ni Maya ang lungkot. Umalis ang pamilya at naiwan si Maya. Sa unang araw, hinanap niya si Lina sa bahay, sa bakuran, sa pintuan. Pero wala. Sa ikalawang araw, naglakad siya sa mga pamilyar na lugar, sa eskwela, sa palengke, sa tindahan kung saan bumibili ng candy si Lina. Pero wala pa rin. Sa ikatlong araw, parang may desisyon ang pusang ginawa. At nagsimula siyang maglakad. Hindi alam ng mga tao kung paano. Hindi alam kung paano niya nalaman ang direksyon. Pero nagsimula siyang maglakbay sa mainit na kalsada, sa maalikabok na daan. Sa mga bukirin at damuhan, minsan tinaboy siya ng mga aso. Minsan muntik siyang masagasaan sa kalsada. Minsan wala siyang makain sa buong araw. Pero hindi siya tumigil. Araw-araw, naglalakad siya. Isang magsasaka ang nakakita sa kanya sa gilid ng bukid. Ang layo ng pinanggalingan nito, sabi niya. Pinakain niya ang pusa, pero pagkatapos kumain, nagpatuloy ulit si Maya sa paglalakad. May tindera ring nakakita sa kanya sa highway. Pagod na siya. Pero ang mga mata niya, parang may hinahanap. Lumipas ang ilang araw ng paglalakbay, 3 araw, 4, 5, hanggang sa isang hapon, nakarating siya sa isang bagong subdivision sa lungsod. Sa isang maliit na bahay, nakaupo si Lina sa may bintana. Tahimik. Namimiss niya ang kanyang pusa. Bigla siyang may narinig na mahina na ngiyaw sa labas. Meow. Napalingon siya sa gate. At doon, may isang pusang payat, marumi, halos hindi na makatayo. Pero nang makita niya ang mga mata nito,
nakilala niya agad. Maya! Tumakbo siya palabas at niyakap ang pusa, pareho silang parang hindi makapaniwala. Nalaman ng pamilya na si Maya ay naglakad ng halos 30 kilometro para hanapin siya. Walang nag-utos, walang nagturo. Tanging pagmamahal lamang ang gumabay sa kanya. Napaluha ang mga magulang ni Lina. At sa pagkakataong yon, hindi na nila kayang itaboy ang pusang naglakbay ng ganoon kalayo para sa anak nila. Simula noon, si Maya ay nanatili na sa kanilang bagong bahay. At bawat gabi, natutulog siya sa tabi ni Lina. Parang natatakot na muling mawala ang batang nagligtas sa kanya. Ang kwento ni Maya ay kumalat sa buong komunidad. Maraming tao ang hindi makapaniwala. Isang maliit na pusang gala na naglakad ng 30 kilometro para hanapin ang taong nagpakita ng kabutihan sa kanya. Dahil minsan, ang utang na loob at pagmamahal ay hindi nasusukat sa salita, kundi sa mga hakbang. Kahit gaano kalayo ang kailangan lakarin. Kung ikaw ay si Maya, gaano kalayo ang lalakbayin mo para sa taong minsang nagligtas sa iyo? At kung may taong nagpakita sa iyo ng kabutihan, naibalik mo na ba ito sa kanila?